Welcome mga kapatid muli at welcome mga kapatid muli sa ating pagkapasimula ng ating ikaapat na bahagi ng ating series sa ating lupain ng Biblia, Lands of the Bible. So sa ating pagkapasimula ay tayo po ay tumungo at manalangin at magpasalamat sa Panginoon muli. Panginoong Diyos, kami muling lumalapit at nagkapasalamat at pinupuri namin ang iyong banal na pangalan. Kami yung patnubayan sa ikaapat na bahagi ng aming serye ay ikaw ang manguna at umabay at magbigay ng kaalaman at karunungan sa bawat isa sa amin at naway magamit namin ang mga araling ito upang may pangaral namin ang iyong salita. Salamat sa pagkakataon na ito na binigay mo sa amin at ang kapurihan lamang ang sumayo habang kami nabubuhay sa pangalan ni Jesus to kami sama-samang dalangin. Amen. So mga kapatid, narito muli ay gagamit muli tayo ng PowerPoint upang ibahagi sa lahat ang ating mga paksang tatalakayin at narito ang ating ikaapat na pag-aaralan, no? Ang Kristyanismo. So yan ang ating papag-usapan sa oras na ito. So, nung nakaraang mga araw ay ating pinag-usapan ang mga Israelita at ganun din nagsimula ang pananampalatayang Hudahismo. So, sa ikalawang bahagi ng ating seryeng ito ay ating tatalakayin ng Kristyanismo naman kung paano ito nagsimula sa bansang Israel sa magitan ng ating Panginoong Kristo nung siya ay pinanganak, nabuhay, namatay, pinako sa krus, nabuhay na maguli at ngayon ay naghahari na sa kanang luklukan ng trono ng ating amang nasa langit. So, ang Church of the Holy Sepulchre na nasa loob ng Holy City ng Jerusalem ay isa sa pinakamahalagang lugar ng paglalakbay sa banal na lugar sa Kristyanismo. Dahil ito ang sinasabing lugar ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ayon ito sa pananampalataya ng mga Katoliko. Pero sa paniniwala ng mga Protestante, hindi ito ang lugar kung saan ipinako ang Panginoong Kristo sa krus. Kung hindi sinasabi ng banal na kasulatan na ang lugar ng pagkapako ng Panginoong Kristo ay sa labas ng lungsod. So, napuntahan ko yung Mount of Golgotha at saka yung Garden Tomb. At napuntahan ko din itong Church of the Holy Sepulchre sa loob ng Holy City ng Jerusalem. So, tinignan ko yung dalawang pagkakaiba ng lugar. Sa aking obserbasyon, ang pinakamalapit na lugar na sinasabi ng Biblia ay yung sa labas ng lungsod na ipinako ang Panginoon. Hindi dito sa loob ng lungsod ng Jerusalem, itong Church of the Holy Sepulchre. Hindi yan sa aking obserbasyon. So, ang Mount of Golgotha ay nandoon sa labas lalabas ka sa may Muslim gate kung tawagin, yung Damascus Gate. No, lalabas ka doon. Tapos mga ilang minuto, mga 10 minuto ang lakad mula sa Damascus Gate papunta doon sa Garden Tomb or yung Mount of Golgotha. Malapit lang eh. So, sa paniniwala ng mga Katoliko, itong Church of the Holy Sepulchre ang siyang pinangyarihan ng crucifixion. So, para sa mga Kristiyano, ang lupain ng Israel ay tinuturing na banal, no, dahil sa pagkakaugnay nito sa pagsilang, ministeryo at pagkapako sa krus at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Kristo at itinuturing ng mga Kristiyano bilang tagapagligtas o Mesiyas. So ang aklat ng mga Kristiyano, kabilang ang maraming edisyon ng Biblia o pagkasalin, ay kadalasang may mga mapa ng banal na kasulatan, ng banal na lupain, katulad ng Galilea, Samaria at Judea, na yan ay lupain nung panahon na nabubuhay ang ating Panginoong Kristo. Parang ano yan parang Pilipinas yan Luzon, Visayas at saka Mindanao, no? Tatlong pinaka-region. So ganun din ang Israel noong panahon ng ating Panginoong Kristo, no? Galilee, Samaria at saka Judea. Halimbawa, yung itinerarium na Sacre Scriptura na travel book through the Holy Scripture ni Heinrich Banting na nabuhay noong 1545 hanggang 1606.
No, isang German Protestant pastor ay nagtampok ng gayong mapa. No? Gumawa siya ng mapa at ang kanyang aklat ay napakapopular noong mga panahong yan. At ito ay nagbigay ng pinakakumpletong magagamit na buod ng biblical na heograpiya at inilarawan ng heograpiya ng banal na lupain sa magitan ng pagsubaybay sa mga paglalakbay ng mga pangunahing tauhan mula sa luma at bagong tipan. So nagkaroon tayo ng idea sa pamamagitan ng kanilang mga sinulat, ng ginawang mapa, na hanggang sa panahon natin ay nagagamit ang mga mapang yan upang maunawaan at maintindihan ang lupain ng Israel o ang lupain ng banal na lupain na binanggit sa banal na kasulatan. So bilang isang heograpikong termino na ang paglalarawan ng banal na lupain ay maluwag na sumasaklaw sa modernong panahong Israel sa panahon natin ngayon. Ang mga teritoryong Palestinian, Lebanon, kanlurang Jordan at timog kanlurang Syria, yaan ay binabanggit sa banal na kasulatan sa Lumang Tipan at ganun din sa Bagong Tipan. So, yaan ang background ng Kristyanismo na ng panahon ng ating Panginoong Kristo ay lumitaw siya, no? At maraming mga binanggit na mga lugar na kanyang nilakaran sa loob ng 3 at kalahating taon ng kanyang ministeryo dito sa lupa ay naging sa panahon natin ngayon ang pinakamaraming mga miyembro ng mga tao sa reliyong Kristiyano o sabihin nating Christianity kung tawagin, no? At ang Islam ay pumapangalawa at ganun din ang iba't ibang mga reliyon sa buong mundo. Kapag sinabing Kristyanismo o Christianity, hindi yan tumutukoy sa isang espesipikong grupo ng mga tao na mananiniwala kay Kristo, no? Ang mga Kristyanismo ay binubuo ng mga Roman Catholic, mga Protestant, mga independent Christian churches, mga reliyong umalis sa Roman Catholic, no? Mga naniniwala kay Jesus bilang Lord and Savior. Yan ay umbrella ng Christianity, no? At iba't ibang klase ng sangay, branches ng Christianity. Iba't ibang paniniwala, sistema ng reliyon, no? So, maraming pagkakaiba sa mga theology, sa mga gawi, sa mga pamamaraan, at ganun din sa mga kultura, no? Ay nagkakaroon ko minsan ng hindi pagkakaintindihan, no? So yan ang Kristyanismo. Basta ang isang reliyon ay naniniwala kay Kristo bilang Lord and Savior, ngunit hindi sila magkakatulad, magkakapareho, ay nasa umbrella ng Kristyanismo. Kaya tayo mga nasa Church of Christ, Christian churches, tayo ay mga independent Christian churches, mga Christians na naniniwala na hindi lang tayo mga Kristiyano, no? Kaya magandang ano yun maganda yung ah, katawagan na tayo yung mga Kristiyano lamang pero hindi lang tayo mga Kristiyano. Kasi itong Kristyanismo, itong Christianity ay sinisimbolo ng iba't ibang mga Kristiyano, iba't ibang mga lugar, iba't ibang mga paniniwala tungkol sa ating Panginoon Kristo. Kasi kung sasabihin ng mga tao na kami lang ang maliligtas, ay nagiging ano yan, nagiging bias yan. Kasi ang sinabi ng Panginoong Kristo na meron pa rin siyang mga tupa na nasa ibang nasa labas ng kawan na kanyang pinagkakawan. So, ibig sabihin, marami pa rin mga tao na naniniwala sa kanya, na nanampalataya sa kanya, na hindi kabilang doon sa kanyang tupa. Kaya darating ang panahon, kapag bumalik na ang Panginoon Kristo, siya mismo ang kukuha niyan na lahat ng mga tao naniniwala sa kanya ay kukunin niya. Kaya tayo, mga Kristiyano, na naniniwala sa Panginoong Kristo ay manatili sa pagkatawag sa atin. Na hindi tayo umahatol sa mga ibang mga tao na naniniwala kay Kristo na hindi natin kaparehas, ay hindi na natin yan ano, sakop yan. Basta ang ating gagawin ay magpatuloy tayo sa pagkatawag ng Panginoon sa atin na mangaral tayo ng salita ng Diyos, ebanghelyo sa mga tao, at manatili sa pananampalataya. Yan na lang ang ating
dapat na gawin at manghikayat ng mga kaluluwa at dadalhin sa Panginoon upang pagdating ng panahon ay tayo ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Pagdating sa kaligtasan, ang Diyos ang gumagawa niyan. So tayong mga tao ay inutusan na sumunod sa Kanya. Manatili tayo sa pananampalataya. So tignan natin naman ang panibagong pananampalataya itong Islam, no? So ito yung ikatlong major major religion sa buong mundo. No, ito ay nagsimula, no? Kung hindi ako nagkakamali, mga 7th century na ito nung lumitaw na si Muhammad, no? Ayon sa kasaysayan. At itong kanilang pinaka na landmark dito sa Jerusalem sa Israel, itong kanilang Dome of the Rock, no? Yan ang sagisag ng Muslim faith dito sa Israel, sa lupang pangako o ang bayan ng Diyos o bansa ng Diyos dito sa Israel, sa gitnang silangan. So, nag-iwan ng marka ang Islam faith. So, ang magitan ng pagtatayo ng kanilang moske, ng gintong moske, diyan sa Mount Moriah, no? Sa Temple Mount. Na ang mosking yan ay unang direksyon ng panalangin ng Islam, yung tinatawag nilang Qibla. At naniniwala ang mga Muslim na si Muhammad, ay umakyat sa langit mula roon. So yan ay binabanggit nila sa Quran, sa kanilang aklat, na ang Quran ay nasulat sa wikang Arabic, no? At yan marami na rin tayong makikita niyan na mga English version ng Quran at saka mga version na pwedeng basahin na accessible sa mga tao. So, ang termo nung Al-Ard, Al-Muqaddasya ay nasa English na ibig sabihin ay Holy Land, no, sa wikang Arabic, ay ginamit sa isang sipi tungkol kay Musa, no? Yan ang Arabic name ni Moises na nagpapahayag sa mga anak ni Israel na ang ibig sabihin ay o aking mga tao, no, pumasok sa banal na lupain na itinakda ng Allah, no, na pangalan ng Diyos ng mga Muslim, ng Islam para sa inyo. Ipasukini at huwag kayong tumalikod o kung hindi kayo ay magiging mga talunan, no? Binanggit sa Quran 5:21. So tinukoy din ng Quran ang lupain bilang pinagpala, no? Yang Jerusalem. Ayon sa kanila, talagang tatlong pananampalataya na major religion sa buong mundo na kinikilala ang Jerusalem bilang pinagpalang syudad o pinagpalang lugar dito sa lupa. Ang Jerusalem ay tinutukoy sa Islam bilang Al-Quds, sa Arabic ay ang banal na lungsod, ay may partikular na kahalagahan sa Islam. No, tinutukoy ng Quran ang naranasan ni Muhammad sa Isra at Miraj bilang luwalhati sa isa na kumuha ng kanyang alipin na si Imua Yamadi, no, sa gabi mula sa sagradong moske hanggang sa pinakamalayong moske na ang paligid ay aming pinagpala upang aming ipakita sa kanya ang ilan sa aming mga palatandaan. Quran 17:1. So ipinapahihinuno, hihinuha ng hadith na ang pinakamalayo na masjid ay nasa Al-Quds. Halimbawa tulad ng isinalaysay ni Abu Hurahira na sa paglalakbay sa gabi ng apostol ng Allah ay dalawang tasa ang isa ay ang ah, naglalaman ng alak at ang isa ay naglalaman ng gatas ay iniharap sa kanya sa Al-Quds sa Jerusalem. Siya ay tumingin sa kanila at kumuha ng tasa ng gatas. Ang Anghel Gabriel ay nagsabi, purihin si Allah na pumatnubay sa iyo sa Al-Fitra, ang matuwid na landas sa Arabic ay kung kinuha mo ang tasa ng alak, ang iyong ay naligaw sana. So yan ang paniniwala ng mga Muslim sa Islam faith. No, meron silang different version ng kanilang perspective o pagtingin, pananaw sa pananampalatayang Islam, no, na may koneksyon sa siyudad ng Jerusalem, na ang Jerusalem ayon sa kanila ay ang unang kibla, no?
na ibig sabihin sa Muslim faith ay direksyon ng panalangin, no? Ng Islam sa buhay ni Muhammad. Gayunpaman ay kalaunan ay binago ito sa Kaaba sa lungsod ng Hijazi ng Mecca. Kasunod ng pagkapahayag kay Muhammad ng Arkanghel Jibril, no? Na wikang Arabic sa wikang Ingles na Gabriel. So yan ang ang kasaysayan ng Islam, pananampalataya sa Jerusalem. Um, Mayroong kanya-kanyang panahon, ano? Matapos ang mga Hudyo sa pananampalatayang Judaismo ay dumating ang panahon ng Kristyanismo. Noong first century, nag-flourish ang Kristyanismo sa Roman Empire. Then pagkatapos niya, nagkaroon ng mga pag-uusig, no? First, second, third century, karoon ng pag-uusig sa mga Kristiyano, fourth century, fifth, then sixth, nagkaroon ng pagkaiba-iba ng panahon ng sitwasyon sa gitnang silangan at pumasok ang Islam, no? Noong panahon ng 7th century sila naman ang nag-take over ng pamamahala sa gitnang silangan, no? At dumating ang pananampalatayang ito at hanggang sa panahon natin ngayon ay lumaganap sa buong mundo, no? At ganun din sa Pilipinas ay sabi nga ng mga taong nag-aral na kung hindi daw dumating si Magellan sa Pilipinas noong 14th century ay baka ang buong Pilipinas ay Muslim country din dahil si Magellan ay hindi naman Kristiyano kung hindi isang Muslim, no? At malapit yan sa parte ng Mindanao. So ang mga tao noon ay ang mga sinaunang Pilipino ay naniniwala sa iba't ibang mga pananampalataya, ang narinig natin ng pangalang Bathala ay kanilang pinaniniwalaan, yung mga kung tawagin ito ay mga animism, mga sumasamba sa nature, sa buwan, sa araw, Yan ang mga sinaunang mga naninirahan sa Pilipinas na sumasamba sa mga bituin, Yan ang kanilang kaya nung dumating ang mga Muslim sa parte ng Mindanao ay lumaganap ang pananampalatayang Muslim o ang Islam. Hanggang nga dumating ang sila Ferdinand Magellan ay na-encounter nila itong mga natives ng Cebu, Mactan, at hanggang sa nagkaroon ng pagbabago sa paglalakbay ng mga Europeans, no? Kaya hanggang sa panahon natin ngayon ay laganap pa rin ang pananampalatayang Islam sa buong Pilipinas at ganun din dito sa Canada ay laganap ang pananampalatayang yan. Sa gobyerno ng Canada, ay maraming mga miyembro ng mga cabinet ng pansalukuyang political government ay maraming mga Muslim sa gobyerno ng Canada, no? At sila ay umuko pa sa mga mahalagang um, mga departamento ng gobyerno federal, no? At ganun din sa mga provincial, no? So ang mga pananampalatayang ito ay merong sapat na pagtingin, equal rights sa mga gobyernong kanilang ah, tinitirhan, no? Maging sa panahon natin ngayon ay ang lahat ng pananampalataya ay may karapatan na i-exercise nila ang kanilang pananampalataya. Hindi sila pinagbabawalan na gawin ang kanilang naisin. Lalo dito sa bansang Canada at Amerika ay malaya ang mga tao na i-practice nila yung kanilang pananampalataya. Ganun din sa Pilipinas ay malaya ang mga tao na i-practice nila kung ano yung kanilang gustong gawin, Kaya yan naman ang maganda, no, na walang pakialaman, kundi gawin mo kung anong gusto mong gawin. At pagdating ng panahon ay bahala na ang Panginoon na magano sa atin, mag-judge kung tayo ba'y kanya o hindi, So ang mahalaga ay sumunod tayo sa nais niya para sa atin. So
Ang atin lamang na dapat maging ugali ay huwag tayong maging judgmental sa ating kapwa. Kung alam natin na ang isang reliyon ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, ituro natin ang Biblia sa kanila, no? Ipaalam natin sa kanila ang kalooban ng Diyos. Baka mamulat ang kanilang mga paningin at mabuksan ang kanilang puso at tumanggap sa tunay na sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa kanila. Kung tayo ay magsasalita ng laban sa kanila, ay hindi natin sila madadala sa pananampalataya kung hindi magkakaroon ng separation. So, ang pinakamalaga sa lahat ay ang ipangaral ang salita ng Diyos sa kanila. No? Ipakilala ang ating Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At yun ang pinakamahalaga sa lahat. So ngayon, ang susunod pa diyan, ang kasalukuyang pagtatayo ng Al-Aqsa Mosque na nasa Temple Mount ng Jerusalem. Ito yung binabanggit ko kanina o yung mga nakaraan na yan yung Black Mosque kung tawagin na nasa kabilang kaliwang bahagi ng tinatawag na Temple Mount. Yung sa bandang kanan, yan yung tinatawag na Golden Dome ng pananampalatayang Islam o ng Muslim. Yung Al-Aqsa Mosque naman ay nasa bandang kaliwa na itim na mosque. Yan ay nasa Temple Mount, no? Sa Holy City ng Jerusalem. Ay napetsahan noong unang bahagi ng panahon ng pamamahala ng mga Umayyad sa Palestine. Ang architectural na historiador na si K.A.C. Creswell na tumutukoy sa isang patotoo ni Arculf, isang Gallic monghe, no? Sa panahon ng kanyang paglalakbay sa Palestine noong AD 679 ay nagtala ng posibilidad na ang pangalawang caliph, pag sinabing caliph, yung mga leaders yan, religious leaders ng Muslim o ng Islam, yung tinuturing nilang mga leader, mga kinikilalang mga tagapanguna, no? Pinuno ng Rashidun Caliphate, no? Ginagalang, parang ano yan, parang tinuturing nilang kanilang presidente, no? Ganyan yan eh. Si Umar ibn al-Khattab ay nagtayo ng isang primitive quadrangular na gusali para sa isang kapasidad ng 3,000 mananamba sa isang lugar sa Haram as-Sharif. Gayunpaman, binisita ni Arculf ang Palestine sa panahon ng paghahari ni Muawiyah the first at posibleng si Muawiyah ay ang nag-utos ng pagtatayo, no? Hindi si Umar. So ang huling pag-aangkin na ito ay tahasang sinusuportahan ng naunang Muslim na scholar na si Al-Mutanhar bin Tahir. Ayon sa Quran at ang mga tradisyong Islamiko, ang Al-Aqsa Mosque ay ang lugar kung saan nagpunta si Muhammad sa isang paglalakbay sa gabi, yung Al-Isra, kung tawagin sa Arabic, kung saan siya ay sumakay sa burak, hindi tunay na kabayo sa tradisyong Islam, you know? Na nagdala sa kanya mula sa Mecca patungong Al-Aqsa sa Jerusalem. Itinali ni Muhammad ang burak sa kanlurang pader at nagdasal sa Al-Aqsa Mosque at pagkatapos niyang matapos ang kanyang pagdarasal, ang anghel na si Jibril o ang Arabic word na salitang Gabriel sa English ay naglakbay kasama niya sa langit. So, kung saan nakilala niya ang ilan pang mga propeta at pinangunahan sila na sa pagdarasal. So, ang makasaysayang kahalagahan ng Al-Aqsa Mosque sa Islam ay higit na binibigyang diin ng katotohanan na ang mga Muslim ay bumaling patungo sa Al-Aqsa nang sila ay nagdasal sa loob ng 16 at o 17 buwan pagkatapos ng paglipat sa Medina noong AD 624. Kaya ito ang naging kibla o direksyon na hinarap ng mga Muslim para sa pagdarasal. No, simula noon hanggang ngayon ay ganun ang kanilang ginagawa. So ang eksaktong rehiyon na tinutukoy bilang pinagpala sa Quran sa mga talatang tulad ng 17:1, 21:71 at 34:18 ay naiiba ang pakahulugan ng iba't ibang scholars.
So inilintulad ito ni Abdullah Yusuf Ali sa isang malawak na saklaw ng lupain, kabilang ang Syria at ang Lebanon. No? Halos lahat ng mga bansa, maliban sa Israel, ay hindi solidong Muslim, kung hindi iba-ibang pananampalataya na nandoon. No? Halos lahat ng mga bansang nasa paligid ng Israel ay mga Muslim countries yan. No? Ang Egypt, Jordan, Syria, Lebanon, no? At ang Turkey, ganun din. No? At ang Cyprus ay Muslim faith. No? Sapagkat ang Cyprus, ang kalahati niyan ay nasa Greek at saka ang Turkey. No? Nasa Turkey yung kanan at nasa Greek naman yung kaliwa. No? So ano rin, yung doon sa left side, sa Greek side ng Cyprus ay Greek Orthodox ang ano niya, ng pananampalataya. Yung naman sa bandang kanan ng ah, ang teritoryo ng mga Turkish ay moderate Muslim faith naman. So yan ang ang nag-take over ng buong gitnang silangan ng mga panahong yan, no? Na umiral ang pananampalatayang Muslim sa buong mundo. Kaya hanggang sa panahon natin ngayon ay nakikita natin ang bakas ng kasaysayan na iniwan ng mga pananampalatayang ito na hanggang ngayon ay nasa sa atin, no? At kung hindi natin alam ang kasaysayan ng mga pananampalatayang ito ay magiging bias tayo sa ating mga paniniwala at pananampalataya. So kung mapapag-aralan natin ang mga pananampalatayang ito ay magkakaroon tayo ng bukas na kaisipan na hindi tayo dapat na nagiging judgmental pagdating sa iba't ibang mga reliyon. Ang ating pananagutan ay ipangaral sa kanila ang salita ng Diyos. Kahit na ano pang reliyon kabilang sila, ang importante, maipangaral sa kanila ang ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. So, yan ang Islam ng panahong iyan. Pananampalatayang lumitaw, excuse me, noong mga 6th and 7th century, no, sa gitnang silangan. At ganun din ang ikaapat na grupo ng pananampalataya na matatagpuan sa bansang Israel ngayon, itong bahay kung tawagin. No? Ang pananampalatayang ito na usually ay nagko-concentrate sa parte ng Haifa, no? At kung makikita ninyo sa Google Pictures yan ay yung tinatawag na gardens, Napakaganda yung gardens na yan, mataas na lugar at makikita ninyo yung Bahis Garden kung tawagin. Itong mga bahays ito ay pananampalatayang ito yung mga ano rin ito, mga Arabs din ito ng mga Muslim din itong mga part ng branches yan ng Muslim ng pananampalatayang Islam. Pero meron silang exclusive na paniniwala na hiwalay sa pananampalatayang Islam. Meron silang mga paniniwala at pananampalataya na kakaiba sa pananampalataya ng mga Muslim. Ang pananampalatayang ito ay reliyong itinatag sa Iraq noong kalagitnaan ng 19th century. Ang pangalan ng taong nagtatag ay si Marsa Hussain Nara, na kilala bilang Bahay Allah kung tawagin, na binabaybay din na Bahiyulula, no? Na sa Arabic ay ang ibig sabihin ay kaluwalhatian ng Diyos. No? So ang pundasyon ng paniniwalang Bahay ay ang pananalig na si Bahay ala at ang kanyang tagapagpauna na kilala bilang Bab, na Persian word na Gatiwaya. No? So itinuturing ng mga tagasunod ng pananampalatayang Bae na sagrado ang Ekre o Ako o itong Tolemais ng panahon ni Apostol Pablo. Akre, Ako, no? Yan ang pangalan ng Acre. Ano panahon ng Crusaders, Acre, tawag diyan Ako, At ang Ako o Acre ay magkatabihan sa Haifa, magkalapit na lugar yan. Bilang Baha'u'llah ang tagapagtatag ng pananampalataya ng Bae na si Mirza Hussain Ali Nuri ay pinatapon sa bilangguan ng Acre mula 1868
at ginugol ang kanyang buong buhay. May sandali lamang po mga kapatid. Okay. So papapatuloy natin na ginugol niya ang kanyang buhay sa paligid nito hanggang sa kanyang kamatayan noong 1892. So sa kanyang mga akda, no, siya ay tinakda ng dalistis ng Mount Carmel. So itong mga lugar na binabanggit natin ay magkakalapit yan. Yung Acre, yung Haifa, tsaka itong Mount Carmel, magkakalapit na lugar yan. Upang maging punong abala o maging host niya na dambala ng Bab na itinayo ng kanyang hinirang nakahalili na si Abdul Baha noong 1909 bilang simula ng mga terrace na hardin doon. So, kung kayo magagawi o kung pagdating ng panahon na wala nang digmaan sa Israel at makakapunta kayo sa Haifa, makikita ninyo yung hardin, ay sinasabing Bahis Garden. Mamamangha kayo kung paano na likha o nagawa ang garden na iyan. Parang yan ay sinasama na sa one of the wonders of the world na kung paano napaganda nila ang lugar na iyan na isang tourist spot, no, ng mga turista na nagpupunta sa Israel. Gusto nilang makita yaang Bahis Garden na yan. Ang pinuno ng reliyong kasunod niya na si Shoghi Effendi ay nagsimulang magtayo ng iba pang mga istruktura at ipinagpatuloy ng Universal House of Justice ang gawain hanggang sa ang Baha'i World Center ay dinala sa kasalukuyang estado nito bilang sentrong espiritual at administratibo ng reliyon. Mm. Ang mga hardin nito ay napakasikat na mga lugar upang bisitahin at itinampok sila ng pelikulang The Gardener noong 2012 ni Moshen McMalbaff, no? Ang mga pinakabanal na lugar sa kasalukuyan para sa bahays, pilgrimage ay ang Shrine of Baha'u'llah sa Acre at ang Shrine of the Bab sa Haifa na UNESCO World Heritage Sites. So kapag ka nakikita ninyo ang pangalang UNESCO World Heritage Sites, ito ay kinilala ng buong mundo ng United Nations, na mga lugar na talagang nirespeto, kinilala, ginagalang na mga lugar sa buong mundo. Kaya ang mga bahays na mga miyembro nito ay kinikilala sa bansang Israel ngayon, no? Kabilang ang mga Muslim, mga Kristiyano, ang mga Hudyo, no? Judaism. So may mga equal rights sila, no? Hindi katulad sa ibang bansa sa gitnang silangan ay Muslim lang ang kanilang tinatanggap, no? So ang Israel ay kakaiba, so, sa paligid bansa ng gitnang silangan sapagkat ang bansang Israel ay mayroong tolerance of religion, no? Kinikilala ang bawat pananampalataya ng mga taong naninirahan diyan, no? Kaya maraming mga taong gustong pumunta diyan dahil pwede nilang i-practice yung kanilang pananampalataya. So mga kapatid, ay ah, bahagya lamang ang ating pagtatalakay sa mga paksang ito, bagamat ito yung ilan sa mga introduction o pasimula ng ating serye. So sa mga susunod pang mga araw ay tutungo na tayo, no, sa ating pinaka main topic at pag-uusapan natin ang northern part of Israel, no? Iisa-isahin natin ang mga lugar diyan sa northern part of Israel. At bago tayo tumulak sa gitnang bahagi ng Israel, ay medyo magtatagal tayo sa norte, no? Yung bahaging nasa itaas ng bansang Israel. So titignan natin ang mga mahalagang mga bagay, mga lugar na binanggit sa banal na kasulatan sa luma at sa bagong tipan. So nakita ko na napakahalaga na malaman natin sa ating panahon na sa mga nagtuturo ng banal na kasulatan at mga nangangaral ng ebanghelyo na magkaroon din tayo ng konting background sa mga lugar na binanggit
sa banal na kasulatan upang mabigyan natin ng buhay, ng kulay, ang salita ng Diyos. No? At magbigay ng konting background sa mga lugar na nilakaran ng Panginoon at kung anong buhay meron sila noong mga panahong yan. At kung ikukumpara natin sa panahon natin ngayon, ay magkakaroon tayo ng kaunting kaalaman kung paano tayo mamumuhay ng payapa na walang kaguluhan sa mga taong nakakausap natin. So yan ang kagandahan kapag meron tayong munting kaalaman at karunungan na nasa sa atin upang yan ang magdadala sa atin upang hindi tayo mapahamak sa ating buhay. Kung tayo padalos-dalos sa ating na kaalaman, karunungan, ay baka ito magatid sa atin sa kapahamakan. Sa ating panahon ngayon ay hindi madali, no? Sapagkat ang mga bansa ay may mga batas tungkol sa kung ano ang dapat nating gawin, limitasyon natin, no? So, mag-iingat tayo sa ating mga pananalita kasi kapag minsan meron tayong nabanggit na labag sa pamantayan ng iba't ibang mga reliyon, eh, tayo ay mahahatulan, no? Baka maging daan yan upang tayo makulong, no? Dahil na-violate natin yung kanilang mga restriction na hindi nila pinahihintulutan, no? Katulad dito sa North America, yung racism ay mataas yan, no? Ay hindi lamang mga itim ang tinatarget ng racism, kung hindi rin yung mga Jews, no? Yung tinatawag na Semite kung tawagin yan, no? Ah, Semitism yung kung tawagin, you know? So, hindi lang naman sila ang nakakaranas niyan, mga itim, mga Hudyo. Tayo ding mga nasa kalagitnaang um, mga tao katulad ng mga brown na tao, mga Asyano ay nakakatanggap din ng ng mga masamang pagtrato ng racism. So, kung tayo ay makakarinig ng mga salitang foul o below the belt ay pwede tayong makasuhan diyan. Kaya kinakailangan na matutunan natin ang tamang mga termino, mga gamit ng salita kapag tayo ay nasa ibang bansa. No? Malaman natin kung ano ang kalakaran na nangyayari upang hindi tayo mapahamak. No? Malaman natin kung anong dapat nating gawin. Noong panahon ng pag-uusig ay sa panahon ng Roman Empire, ang mga Kristiyano ay pinagwikaan na maghagis kayo ng insenso at sabihin ninyong Caesar is Lord. No, ganyan ang kalakaran ng mga panahong yan. Kapag hindi mo ginawa na nagbuhos ka ng insenso doon sa dambana ng ribulto ng emperor ng Rome at hindi mo sinabing Caesar is Lord, ay ano ka, ikukulong ka, parurusahan ka, lalatiguhin ka ng mga Romano. At ikukulong ka hanggang sa mamatay ka. Ano, ganyan ang na nangyayari sa panahon nila Polycarp sa Smyrna, no, sa Western Turkey. At ganun din sa panahon natin ngayon, kapag tayo ay nabubuhay sa panahon ng mahirap na panahon, kapag nagsalita ka ng hindi maganda sa isang pananampalataya, ay makakasuhan ka ng racial discrimination o ng racism o ng hate crime kung tawagin. No? Kaya yan ang kagandahan sa atin na nagkakaroon tayo ng konting paalala na respeto sa mga taong hindi natin katulad. So kung may pagkakataon ay may babahagi natin sa kanila ang salita ng Diyos. At darating ang panahon na hindi tayo nagmamadali sa mga taong nasa palibot natin at darating ang panahon na madadala natin sila sa Panginoon kung loloobin ng Diyos. So mga kapatid, no, di na natin tinatapos ang ating introduction, no? At sa susunod na mga serye natin ay tutungo na tayo sa North, no? So bibigyan ko kayo ng konting hint diyan na ang ating pag-uusapan na yan, no? Makikita niyo yung picture niyan. So diyan natin pag-uusapan ang ating susunod na serye, no? Dito tayo muna magtatagal sa Golan Heights, no? Yan ang disputed territory ng Israel sa ating panahon ngayon. Diyan nagkakaroon ng digmaan ngayon, no?
sa pagitan ng Syria, ng Lebanon, no? Yan ang strategic location ng Israel ngayon sa pagitan ng dalawang bansa, no? Ito ang Lebanon, ito ang Syria, ito ang Israel. So ang Golan Heights ay nasa pagitan ng Lebanon at ng Syria. Kung wala ito, ay madaling masasakop ng Lebanon o ng Syria ang northern part ng Israel. So papag-aralan natin sa susunod ang kahalagahan ng Golan Heights, kung ano yan, kung anong sinasabi ng Biblia patungkol diyan. So mga kapatid, no, dito muna ako magpapaalam at maraming salamat sa inyong lahat at nawa sa mga munting pinag-aaralan natin ay makapulot tayo ng mga munting kaalaman, no? Makatulong sa atin sa pagkapaliwanag ng salita ng Diyos. Sa inyo muli, ang pagkapala ng Panginoon at sa muling pagkikita at atin ng pag-ibig at pagkapala ng Panginoon. Sa Diyos ang kapurihan at manatili tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Bye for now and have a great day everyone.